Isa pong mainit na pagbati sa inyong lahat mula dito sa Florida, USA. Hello! Good evening po muli sa inyo. Sana'y ang lahat ay in good health at nasa mabuting kalagayan. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia, partikular sa ating programa ang Kawikaan o Proverbs. Pagkatapos natin ang episode na ito, isang chapter na lang matatapos na natin ang aklat ng Proverbs. Sinabi ko po last week na sa huling 2 kabanata ng aklat ng Kawikaan, mababasa natin ang karunungan na nauugnay sa isang lalaking nagngangalang Agur at isang tanyag na paglalarawan ng isang makadiyos na babae na gabay sa pagpili ng asawa. Sa gabing ito, pang episode 31 na po tayo at nasa Proverbs 30 na. Last week, nabasa natin ang karagdagan pang mga kawikaan ni Solomon. Sa gabing ito, ang mga kawikaan hango sa mga itinala ni Agur ang ating babasahin mula sa verses 1 to 9. At sa pangalawang bahagi ng chapter ay mga karagdagan pang mga kawikaan. Tuklasin na natin ang ikalawa sa huling kawikaan. Samahan niyo muli ako at basahin na natin ang chapter 30. Tara, let's go! Ito ang mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake na taga-Masa. Sinabi niya ito kina Itiel at Ukal. Ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan. At tungkol naman sa Diyos ay wala akong nalalaman. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita dahil kung gagawin mo ito, sasawayin ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Panginoon, may 2 bagay akong ihilingin sa inyo. Kung maari, ibigay niyo po ito sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo na lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Mga dagdag pang kawikaan. Huwag mong sisiraan ang katulong sa harap ng kanyang amo. Baka isumpa ka niya at magdusa ka. May mga anak na hindi nananalangin sa Diyos na pagpalain ng kanilang mga magulang. Sa halip, sinusumpa pa nila sila. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto. Ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. May mga taong mapagmataas na kung tumingin, akala mo kung sino. May mga tao namang sakim at napakalupit. Pati mahihirap ay kanyang ginigipit. Ang mga taong sakim ay parang linta. Ang laging sinasabi ay, bigyan mo ko. May 4 na bagay na hindi kontento. Ang libingan, ang babaeng baog, ang lupang walang tubig, at ang apoy. Ang anak na kumukutya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukain ng uwak sa mga mata at kakainin ng mga agila ang bangkay niya. May 4 na bagay na para sa akin ay kahanga-hanga at hindi ko maunawaan. Kung paano nakakalipad ang agila sa kalangitan, kung paano nakakagapang ang ahas sa batuhan, kung paano nakakapaglayag ang barko sa karagatan, at ang pamamaraan ng lalaki sa babae. Ganito ang ginagawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa. Sumisiping siya sa ibang lalaki pagkatapos sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. May 4 na bagay na hindi matanggap ang mga tao sa mundo. Ang aliping naging hari, ang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nakapag-asawa,
at ang babaeng alipin na pumalit sa kanyang amo. May 4 na hayop dito sa mundo na maliit ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, kahit mahina, nag-iipon sila ng pagkain kung tag-araw. Ang mga badger, kahit mahihina sila, nakakagawa sila ng kanilang tirahan sa mabatong lugar. Ang mga balang, kahit walang namumuno, maayos na lumilipad ng sama-sama. At ang mga butiki, kahit madaling hulihin sa kamay, matatagpuan kahit sa palasyo ng hari. May 4 na nilalang na akala mo kung sino kapag lumakad. Ang leon, pinakamatapang sa lahat ng hayop at walang kinatatakutan. Ang tandang, ang lalaking kambing, at ang haring nangunguna sa kanyang mga kawal. Kung sa kahangalan mo'y nagyayabang ka at nagbabalak ng masama, tigilan mo na yan. Hindi ba kapag hinalo mo ng hinalo, ang malapot na gatas ay nagiging mantikilya? Hindi ba kapag sinuntok mo ang ilong ng tao ay nagdurugo ito? Kaya pag ginalit mo ang tao, tiyak na magkakaroon ng gulo. Ayan, isang chapter muli ang natapos natin sa gabing ito. Malapit na po nating matapos ang buong aklat ng Kawikaan. Sa atin pong binasa ngayon, gusto ko lang pong i-point out ang mga bagay na maari nating mapag-aralan. Mga aral na dapat tandaan, alalahanin at isapuso. May mga scholar na nagsasabing ang pangalang Agur ay isang titulo para kay Solomon. Gayunpaman, karamihan sa mga scholar ay naniniwala na ito ay ibang tao. Ang mga salita ni Agur ay inilarawan bilang isang orakulo or oracle. Ano po ang oracle? Noong unang panahon, ang oracle was someone who offered advice or a prophecy thought to have come directly from a divine source, God. Kaya ang mensahe ni Agur ay considered bilang isang napakahalagang mensahe mula sa Panginoon. Hindi gaanong malinaw ang kahulugan ng mga unang salita ng kanyang mensahe. Depende sa kung paano hinati ang mga letrang Hebreo. Maaring ito ay isang para sa 2 partikular na lalaki dahil sinabi niya ito kina Itiel at Ukal. O maaring ito ay patukoy sa weariness o personal na pagkapagod. Ang mensahe ni Agur ay nagsisimula sa extreme level of humility. Ito man ay taus-puso at puro o kaya panunuya o ilang kombinasyon ng dalawa. Ang ibang mga turo ni Agur ay nagpapatibay sa pangangailangang malaman ng tao ang limitasyon nito. Ang isang bahagi ng teksto ni Agur ay isang panalangin para sa patnubay ng Diyos na malayo sa mga pagkakamali. Ipinapahayag niya na sapat ang ipinahayag na katotohanan ng Diyos. Nagbabala rin siya na huwag pakialaman, dagdagan o bawasan ang mensahe ng Diyos. Nanalangin din si Agur sa Diyos na protektahan siya mula sa dishonesty. Hinihiling din niya na ilayo siya ng Diyos sa sukdulang kahirapan o sa sobrang karangyaan dahil napagtanto ni Agur na ang parehong mga ito ay maaring magdulot ng tukso. Ang isa sa mga talata ni Agur ay nagbanggit ng 4 na konsepto na tila mahirap ikonekta. Ito ay kung paano nakalilipad ang mga agila sa kalangitan, kung paano nakakagapang ang ahas sa batuhan, kung paano nakapaglalayag ang barko sa karagatan, at ang pamamaraan ng lalaki sa babae. Posibleng ang mga ito ay mga references sa mga nangyari na hindi maipaliwanag na mga bagay. Malamang ang kanyang punto ay ang lahat ng ito ay mahiwaga. Walang nag-iiwan ng agarang bakas. Nabanggit din ni Agur ang pangangulo niya na marahil ay isang kasalanan na hindi nag-iiwan ng malinaw na ebidensya dahil maaring magkasala ang isang tao nang hindi nakadarama ng pagkakasala tulad ng binanggit sa ating binasa. Babaeng nagtaksil sa kanyang asawa, sumiping siya sa ibang lalaki. Pagkatapos sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. Ang sumunod na segment ay nagtatala ng 4 na halimbawa ng pagkagambala na dulot ng isang taong wala sa lugar. Agur's lesson is not that people should never seek to improve their lives. Rather, it's to note that suddenly trusting a person into new circumstances can lead to disaster.
Tinapos ni Agora ang kanyang mga aralin sa isang babala tungkol sa mga natural na consequences. For that reason, ang isang tao na napagtanto na siya ay kumikilos tulad ng isang hangal ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpipigil sa sarili o self-control. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating weekly devotional na atin pong uumpisahan pagkatapos ng huling chapter ng Kawikaan next week. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ko. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli! Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all!